Magandang hapon muli sa inyo lahat at tayo po magpapatuloy sa ating serye na sinusundan sa 21 Days of Christmas Conquest o 21 Days of Blessing. At ngayon po pinag-usapan po natin ang Unstoppable Christmas Blessing na you are blessed. Ito po isang katotohanan na dapat natin tanggapin that you are blessed. Pero hindi ka lang pinagpala para sa sarili mo. You are blessed to be a blessing. Katulad nga po ng ating mga characters sa unang Pasko, si Maria, si Jose at iba pa ang mga shepherds sila ay pinagpala, nagkaroon ng pagkakataon maging bahagi ng unang Pasko so that they can be a blessing to this world. Just like Mary. Si Mary, isang dalaga na hindi pa nagkakaroon ng relasyon sa lalaki, ngunit siya po ang ginamit ng Panginoon upang dalhin ang Panginoong Jesus sa kanyang pagiging bilang tao. Ngunit at dahil dito sa ginawa niya, si Jesus ay sinilang at tayo nagkaroon ng kaligtasan. Kaya napakalaking bahagi nga po kaya nga po sa amin ng Bible. Si Maria po ay pinagpala sa babaeng lahat. Hindi lang siya pinagpala, kundi dahil sa pamamagitan niya, maraming tao ay pinagpala. At pangalawa nga po ay ang kanyang naging asawa si Jose, na sa una, binalak niyang hiwalayan si Maria dahil nga sa kahihiyan na ay dulot ng pagbubuntis ni Maria sa wala pang panahon ng pag-aasawa. Ngunit dahil sa kinausap siya ng Panginoon, kanyang binigay ang kanyang pangalan kay Jesus. Siya ay naging ama niya, tumayong ama niya ang Panginoong Jesus dahil siya pinagpala. Naging pagpapala rin siya para sa ating lahat na siya ang tumayong ama, na siya ang nagdala ng pangalan, nagbigay ng pangalan kay Jesus bilang Jesus, anak ng isang karpintero. At ayun po dahil kay Jose na nagbigay ng kanyang buhay para maging bahagi ng unang Pasko. Pangatlo po ay ang mga shepherds, ang mga pastol na sa kanilang kamustaan, sa kanilang pinakamababang bahagi ng sosyedad ng panahon na yon, sila ang unang nakaalam ng pagkasilang ng Mesyas. Habang sila nag-uusap, sila po ay dinalo ng mga anghel upang ibalita ang sanggol na isinilang para sa kaligtasan ng mga tao. At nung sila ngayon nakasaksi ng himala nito, ng pagpapalang ito, hindi nito sinarili, sabi ng Biblia, ipinamalita nila ito sa lahat ng mga tao at lahat daw ng nakarinig ay namangha at napagpala. Kaya tayo rin po, ngayon tayo sa pagkakataon ito, dapat natin pakalimiin na kung tayo pinagpalangan ng Diyos, alam na kung ikaw ay anak ng Diyos, meron kang dahilan, meron kang karapatan at meron kang purpose upang marami po ang mapagpala, marami po ang makaalam ng iyong kaligtasan ng Jesus na isinilang sa iyong puso. Kaya ngayon sa Pasko ito, nawa ay marami mapapala sa iyong buhay, sa iyong patotoo at sa iyong pagiging Kristiyano. At sa katotohanan ng unang Pasko ay nasa iyo ang kahulugan nito at ngayon po ay kaya mo ibahagi at pagpalain ng maraming tao. So God bless you and have a wonderful Christmas ahead of you. Magkaroon ka ng magandang patotoo para sa lahat, para sa kapurihan ng Panginoon. Amen.